So for today's video guys, ayan, kain na tayo. Ang ating ulam ay tuyo. At meron tayong isang atay na nung nakaraang araw pa to. Yung isang order hinati ko. Kasi malamig, pinailaliman ko sa kanin. Ayan sa ilalim, nandito sa ilalim. Ayan. Ayan, atay ng manok. O diba? Bisag mahirap lang tayo basta wala tayong sinagasagasaan at wala tayong sinakta na tao. Kahit anong ulam, i-enjoy natin at gumawa tayo ng ikabubuti sa kapwa. Huwag ikakasama sa kapwa. Ha? Kayo mga kabataan, magpakabait kayo. Kasi kayo ang pag nagkakapamilya kayo ang pinaka mag-guide na naman sa inyong mga anak. Kagaya sa amin, kami naman ang nag-guide sa mga anak pagpalaki para maging maayos ang buhay nila. Kaya kayo din, darating ang panahon na kayo na rin ang mag-guide sa inyong magiging anak. Kaya maging mabuti kayong bata para hindi kayo masangkot sa mga problema. Kasi mahirap. Bisag pigado lang ta. Naasa giingon na. Bisag kamuting kahoy. Basta labing. Kamuting kahoy. Usaging basta labing. Mauna. Bisag pigado lang ta. Dili ta manakit o kapwa. Mga buhit ta o mapayapa. Bisag pigado. Kasi samahan mo lang o panalangin sa Diyos at panalig sa sarili. Kaya dili lalim ang magiging nanay, lalo na kung ang imuhang anak ay pasaway. Pero ula sa inahan o amahan, diba? Kaya kami guys, no, bisag duha rami ng anak ko, awa ng Ginoo. Bisag usahay na magdildil mi og asin. Kay kani kung kulang ang sahod. Kay hibaw ka ani Manila na. Pero mahala ni mga palaliton dire. Na ang balay. Nangupahan ka ng balay. Dutay na lang ang mabilin sa imong sahod. Nga mo na. Kitag yung nanay ang mag-budget pagkasyahin ang sahod ng ating anak. Diba? Kaya di lalim na bilang maging isang ina, lalo na kung mahirap ang ating buhay. Pero enjoy lang. I-enjoy lang natin ang ating buhay. Hanggat buhay tayo, i-enjoy natin. Basta ang importante, wala tayo sagasaan na tao. Wala tayo gipasakitan. Kay ikaw o dagan ka o kontra o kaya daghan ka galit, daghan ka ayok galit sa'yo yung sa panawag, maraming galit sa'yo, hindi ka naging masaya.
Pero kung naging mabuti ka o naging maayos ka sa pakikisama sa mga kapitbahay, maraming magmamahal sa iyo. Na mga hindi lang kapitbahay, kundi marami. Diba? Kaya di wa man ta maghangad na kanang dato yuta. Ang importante nato makakaunta ug taman tulo ka beses sa usa ka adlaw. Daghan pa man diha gani na bisag usa ka kananan maglugos pa, di ba? Nya kani ato blessing ni nato kay makakaunta og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Nya og butan ka sa imong mga silingan ug masik-an ka, pwede ka maka hangyo sa imong mga silingan, makautang kag bugas. Pero ug di ka kamaw mo makisama sa imong silingan ug masik-an ka, wag kay madaganan. Kisa mo madaganan na puro kontra man nimo na imong silingan. Di ba? Kay dili sa tanang panahon na naaka usahay mahubsan ta. Mura bag ka ng sapa o dagat na usahay hunas, usahay taob. Na mo na ang atong kinabuhi. Na kinanglan kuanta makamauta mo makibagay sa ato ang mga silingan kay ug masik-an ta naatay kadaganan. Kay mae man ta unta og naatay mga igsuon di sa duol kay mga igsuon ta mudagan niya kay atong mga igsuon lagyo man. Kisa may mo kadaganan. O di ba? Mao na dako kaayo katabang ang kaning wa kay kontra. Kay naa kay kadaganan oras na masikan ka og kwarta. Naa kay pang mangutang ka. Kinahanglan mangutang ka, kantigo po ka mo bayad. Naapoy mangutang na wa poy kabalasan, way bayad. Di maayo na. Kung abot ang panahon na masikan ka, maulaw na ka mangutang dito sa tao na giutangan nimo. Kay wa makay bayad niya. Pila na kabuan, di ba? Ayaw og salig sa imong kinabuhi porque na nakasahitaas karon. Ayaw og kumpiyansa. Kay og moingon ang Ginoo na ibalik ka sa pinanggalingan nimo. Balik yun ka. Di yun nimo mabutan ang Ginoo. Kaya dahil makakaagi giutangan na wa bayad. Kung sa tinuod lang mungutang man ta kay di man ta dato, no? Kamao po ta mo bayad. Kaya ato lang hunaw-naon, no? Minsan lang ang tiwala ng tao. Pag imo ganing usa ka bisis lang ang tiwala sa tao, nasirain nimo. Masira gani ang tiwala sa imong kapitbahay. Isang bisis lang. Hirap na maibalik. Mura bag ka nang nag-agam-agam ka na basin ba o usbo na pod. Na. Nami kay suka, oh. Mo nakatigo jud ta mo. Mubagay pod sa tuang mga silingan. Sa mga kapitbahay natin.
Ito guys, no. Ang ulam ko ay tuyo. Tapos may atay na isang kapiraso. O nya, ang sudan ng anak ko, spam. Kaning spam, duhan ni kabuok, ay duhan sa usa ka buok, gihati na ako. O nya, ang kalahati, gilagay sa rep, mauna ni ang last. Sa isang dilata, 2 beses niya kainin. Kaya, hiwalay ang ulam namin. Kasi, hindi ako kumakain ng spam. Sanay ko sa mga tuyo-tuyo. Sus, nami kayo gani imbinoro ba sa probinsya sa Bacolod. Nami ka imbinoro. Maunay ako ang sudan, espesyal gini na ako ang kaning buwad. Na, sanay ako aning mga sudan na buwad-buwad. Sat ka na. Di ko mukhaan na ni mga spam. Di ko kao yun. Na. Pero ako ang anak. Katinood lang. Wag yun na siya kaagi o kaon aning buwad-buwad. Kaysa una buhi pa yung dade. Ugwa mi sudan. Kaning usahe ko masikan ta. Amuag yun na siyang palitan o para sa iyahang sudan. Kaming duha mag-asawa. Magmantinil in taon may buwad o kaya tuyo. Tapos itlog na maalat at saka kamatis. Maunay amo ang isuwa mag-asawa. Pero ang among anak masarap ang sudan. Inana man tang ginikanan. O kanang masikan ta. Di gyud ta magpaka di gyud nato iumid atong mga anak. Ato agyud silang lainan og sudan. Ibigay nato ang ayaw ko kasi na yung mga naranasan ko nung doon pa ako sa magulang ko. Sobrang hirap ang buhay namin. Ayaw ko maranasan ng anak ko yung naranasan ko. Kaya noon, nag-eskwela pa na siya. Sukad na gamay pa na siya. Hangtod nag-eskwela. Ug masikan gani ni siya, di ginamo na siya pahutdan og sudan. Lutuan na amo na siya og para sa iyang sudan. Na muna na sanay na ang ako ang anak na mukha og kanang masasarap og sudan. Bisag mga dilata na sanay na siya sa mga dilata. Pero ang mga buwad-buwad, di mo na siya mapakaog buwad. Di mo na mapakaog pinirito na isda. Muna ipagkatinood. Kay ako god nung may pag-imo ng pagkanunog ka ng utan. Ako god sa una. Ugwa ko kwarta. Ako gila isang palitan o iyahan sudan. Wag yun na sa kaagi sa akong mga naagian na. Mukhaon ako ka ng way sudan. Akong anak, di mo magpakaong way sudan. Na muna na ang ako ang istorya sa iya ha. Kay pwede man kang artiha sa sudan, mag-eskwela ka o maayo. Kay o pagkahuman mo og eskwela, di na kunimo mag sige o kuan pugong ug usay imong gustong kanon. Kay abi nimo no naa naman kay trabaho. Maayos ang trabaho mo. O kita mo karon karuyan sa Ginoo, di ba nakahuman sa eskwela o mukaon siya masarap. O sige go. Kaon ka. Kay naman kay obra na ay kasarang naman, may ikasarang ka naman mukaog ka ng sudan na maayo. O di ba? Ganyan tayong mga magulang. Ang atong anak, lagi nating i-update. Pag nag-aaral pa yan sila,
lagi nating i-update para maiwasan ang pagbabarkada. Kaya ug maka-start nagbarkada guys, ayain ang barkada kung saan saan, sasama yan. Kasi walang nag-update na magulang. Pero kung ang magulang na panay nag-update sa anak, hindi yan sila makagawa ng, hindi yan sila makasama sa mga barkada. Kasi maya-maya ka-update. Maya-maya ka-update. Hanggang ang imong anak na makahuman jud og eskwela. Basta di nimo pasagdaan. Habang nag-eskwela pa sila, lagi mo i-update yan. Bisag ka naroon dako na kay kong anak. Bisag nanay na trabaho. Di gyud ko mosugot na di gyud ka mananghid nako. Ug naa kay lakaw mananghid jud ka. Nabusa na kana akong anak, di gyud amo lakaw ug di makapananghid nako. Na usahay maaya yayain sa mga ka-office mate na kakain sa labas. Mag-chat yan sa akin. Mama, kain ka na lang kasi kakain kami sa labas. Mama, anong gusto mo? I-take out kita. Ang akin naman, ayaw ko rin na magastos. Wag na, may pagkain dito. Tama na tong pagkain ko. Sige, kumain ka na lang. Enjoy lang. Pagkatapos, umuwi ka na. Opo, mama. O, diba ganyan? Ang anak natin, kitag yung magulang ang mag-update. Bisag dako na sila. Hanggat buhitang magulang, update dyan nato ang atong mga anak. O, diin na sila. Labi na o gawasan na o labasan na sa trabaho. Tapos nadili sa pag-uwi. Doon na mag-update ka. Sa saan ka na ba? Kanina pa ang uwian. Bakit wala ka pa? Lagi tayong mag-update kahit na malaki na ang anak natin. Alam mo naman sa panahon ngayon, ha? Kaya ang anak mo maiwasan ang pagbabarkada. Kaya pag ang bata na walang barkada, bahay school, may marating. Pero ang bata gani na barkada, tamad magpasok sa school kasi ang gusto niya, lagi na lang sila sa barkada. Kasi nai-enjoy niya yung sarili niya sa barkada. Dahil kitang nanay, hindi natin binigyan sila ng panahon na i-update ang ating mga anak. Kaya hindi sila naging masaya sa atin. Kasi, imbis na sa atin sila, oras nila dapat sa atin, hindi na. Kasi nabuyo na sa barkada. Na-enjoy na niya doon ang oras niya sa barkada. Kaya pag nalulung ang anak mo sa barkada, mahirapan ka na pitulon. Mahirapan ka na awatin ang bisyo niya dahil nga naano na siya sa barkada, nalulung na. Mauna siya na kitang magulang yun ang mag-update sa ato ang mga anak. Importante yun na sa ato ang pagka magulang ang i-update natin ang mga anak natin. Kasi lalo na pag may problema ang ating anak, nahiya na silang lumapit sa atin . Ilang na silang lumapit sa atin, ilang na silang mag-open sa atin sa ilang mga problema dahil nga hindi natin sila ina-update. Doon na sila maging open sa barkada. Mabuti lang kung ang barkada ay okay, maging mabait din ang barkada. Mayroong mga barkada na hilain ka pababa. Ituturo sa iyo ang masasamang bisyo. Diba? Kaya nga sabi ko sa anak ko, ako nanay naman ako. Hindi masama ang, kasi nasa tamang edad ka na. Hindi masama ang magkaibigan o hindi masama ang maghanap ng kaibigan. Pero piliin mo ang kaibigan. Surihin mong mabuti kasi hindi na kita palaging pangaralan kasi may nasa tamang pag-iisip ka na. Alam mo na ang mali at tama. Surihin mo maigi ang maging kahalo-bilo mo sa labas. Mga barkada o mga kaibigan. Kasi may mga kaibigan, dalawa yan. May kaibigan na hilain ka pababa. May kaibigan na
hilai ka pa taas. Dalawa yan. Kaya sa tingin mo na ang kaibigan ay hinihila ka pa baba, huwag kang sumunod. Isipin mo kung tama ba ang payo ng kaibigan mo o mali ba. Kasi may sarili kang pag-iisip eh. Pinaaral ka, pinalaki kita, tapos paglaki mo, mapupunta ka lang sa masasamang daan. Kaya yan ang isipin mo. Kaya sa awa ng Panginoon guys, no, may barkada man yung anak ko, iilan lang ang maging kaibigan niya. Kasi yan talaga tinanim niya sa isip niya na piliin mo kako ang magiging close mo kaibigan. Kasi maraming kaibigan na hinihila ka pababa. Yun ang yan siguro ang tinanim niya sa isip niya na hindi siya nagbabarkada o hindi siya naghanap ng kaibigan ng marami. Iilan lang yung mga kaibigan niya na pumupunta dito sa bahay. Siguro 3 lang, 3 tao na yung ka-close niya talagang kaibigan. Ka-office-mate niya. O, diba? Ganon tayong mga nanay. Pag nasa tamang edad na yung anak natin, ang atin lang maipayo sa anak natin na kung ano yung mga problema mo, huwag kang ilang na ilapit mo sa magulang mo ang problema mo. Kahit sa personal o sa pinansyal, huwag kang mahiya. Kasi ang nanay mo or ang tatay mo ay open sa lahat ng makinig kung ano man yung idadaing mo sa amin. Open tayong mga magulang. Handa kaming makinig kung ano man yung mga problema mo. O, diba? Ganon kami. Kaya lumalaki ang anak natin na may nararating. Kasi nga sinusunod nila or sinusunod ng anak natin ang ating mga guide, ating mga payo na kailangan ito hanggat nag-aaral ka, sundin mo ito para makatapos ka. Kasi marami talagang mga pagsubok bago mo makamit ang lahat. Mga ganun. Kaya yun lang guys for today's video. Thank you for watching. God bless. I love you all.